Ito na mga kababayan, unahin natin itong si Senador Rodante Marcoleta. Maingay ito eh. Oo, putak ito ng putak eh. Ayun, Ma'am Miriam Suzuki, hello po. Ayun. So mga kababayan, eto na nga. Nagkaroon na po ng resulta yung putak ng putak ni Marcoleta. Kahit ito si Amy Marcos, question niya kung bakit daw kinasuhan si Marcoleta. Maghintay ka, Amy. Meron ka din. Maghintay ka, Amy. Meron ka din. Maubos man kay lahat. Huwag magmadali. Maubos ka rin. Eto na mga kababayan. Eto mga kababayan si Marcoleta. Marcolets! Oo, kinasuhan na lolo nyo. Nako, pag nakulong ito, Diyos ko, saan kaya ito manghiram ng wig? Monsars who live in and Miguel Abjarat. Ito, pakinggan natin. Naturang ABS-CBN ito ha. Hindi ko masyadong ipakita. Mga kababayan, atin lang itong iparinig, no? Ayaw ko ipakita, mga kababayan. My mom is 63 and today I finally got her to try ito pala, UNTV na lang kayo. Senator Marcoleta. UNTV tayo mga kababayan kasi nga hindi siya nagka-copyright. Oo, kasi pag sa ABS-CBN, copyright. Eto mga kababayan, pakinggan. For the Senator Marcoleta, definitely for the solution we're about to file it already. Nakatakdang maghain ng kasong plunder ang tanggapan ng Ombudsman sa Sandigang Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nako, nakatakdang magsampa ng plunder. Alam, pagkakaalam ko pa naman mga kababayan, ang kasong plunder wala piyansa. Naku, yung mga senador na makukulong ha, ito advice ko sa inyo bilang kapwa niyo Pilipino, pero hindi ako bobo, kayo lang ha. Sa mga senador po na makukulong dyan, katulad kay Jingo, katulad kay Jinggoy, kay Marcoleta, kay Chess Escudero, kay Joel Villanueva, kay Bong Revilla, kay Robin Padilla, kay sino pa? Si Alan Cayetano, isali na natin si Mike Defensor. Ipanalangin yung araw-araw na si Sara maging presidente at manalo siya sa impeachment. Kasi kapag manalo si Sara at maging presidente sa 2028 yan, maligtas kayong lahat kayo mabigyan ng pardon. Pag hindi nanalo si Sara, ewan ko lang sa inyo, sino magpalaya sa inyo dyan. Baka magulat-gulat na lang kami, balitaan namin dyan sa City Jail, no? Sa Muntinlupa. Magkaroon na kayo ng concert na naman dyan. Mabalitaan lang namin, nag-guess na kayo ng Bini dyan sa loob, ha? Si Chabit, susunod pa si Chabit, may kaso plunder din. Magsama-sama kayo sa loob. Ipanalangin ninyo araw-araw, ama namin, maghimaya ka, Maria, puno ka ng grasya, panalunin mo si Sara. Ipanalangin ninyo araw-araw na si Sara manalo sa impeachment at maging presidente sa 2028. Kasi pag hindi, mapresidente yan, putang ina, di talaga kayo makalaya. Mabalitaan lang namin, ang Bini, ni-request yun na, nag-concert na kayo sa loob ng Bilibid. Makamabalitaan namin si Sharon Cuneta, nag-perform na dyan, ha? Nako. Mga senador na makukulong nga. Baka magulat kami, yung BTS, request din yun sa loob ng Bilibid, ha? Magko-concert. Chai Chair, big love shoutout kay sa series of Force, no? Kay Sir Henry. Di ba? Mga kababayan, kayo ipanalangin nila na araw-araw na si Sara ay manalo sa impeachment. Ipanalangin nila araw-araw na si Sara ay maging presidente sa 2028. Kasi pag hindi manalo si Sara, puta yun, bulok is kulungan. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, sa loob ng linggong ito, inaasahang maisasampa ang ilang kaso sa anti-graft court habang may iba pang kasong nasa ilalim pa ng preliminary investigation stage. Nako! Kasama sa mga sasampahan ng kaso, kasama sa mga sasampahan ng kaso, sino? Si Mike Defensor, namumuro na, nakadalawa ka na. Ingay nyo kasi. Ang ingay kasi ayaw na lang manahimik magtanim ng mangga. Ayaw na lang manahimik magpagawa ng wig. Ayaw na lang pumunta ng Amerika magpagawa ng implant sa buhok. Daldal kasi ng daldal. Ayun, Mike Defensor, meron kang human trafficking qualified, no bill. Tapos ito, plunder, no bill. Nakadalawa na si Binuta. Nakadalawa na. Naku, araw-araw ka magbitbit ka ng rosaryo, magugulat. Ito, pansinin nyo mga kababayan. Pansinin ninyo
ito ha, mga kababayan, magugulat ka itong mga politikong ito nakasuhan, magkakaroon to ng Bible verse. Magugulat kayo, may hawak na rosaryuhan na yan, no? Magugulat kayo, mga ilang araw ngayon, may bit-bit ng Biblia yan. Tapos sasabihin nila, ginigipit sila, kaya sa Diyos sila kakapit. Nakadalawa na si Mike Defensor. Si Marcoleta, nakadalawa na rin. Magugulat na lang tayo dito, nako. Tingnan nyo, ito pag nakasuhan to sila sa loob ng kulungan, magiging pastor nila si Alan. Mga kababayan, pag nakulong to sila sabay-sabay, sa bagay, kung si Robin masama nila doon, si Robin hindi na maging Muslim yan, maging Christian bigla yan. Alam niyo, sa loob ng kulungan, ang mag-aagawan dyan kung sino ang magiging pastor, si Robin at si Alan. Bakit? Si Robin magpaka-Muslim yan doon sa loob, si Alan magka-pastor yan doon eh. Kaya pagka nagsama-sama sila lahat sa loob, magkakaroon sila ng Bible study every day. So bagay, nandun naman si Pastor Kibuloy. Anak ng Diyos, kayang pahintuin ang lindol. Pero yung lindol sa Jensen, durog. Sino-sino ba yung mga kasamang sasampahan kay Marcoleta? Ating Congressman Mike Defensor, Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyong may natanggap umanong kabuang 75 million pesos campaign donations sa magkakahiwalay na pagkakataon. Kita ninyo nakatanggap ng 75 million donation. Mingming, huwag kang maingay magalit si Marcoleta. Ayaw pa nang kumain dinuguan yun. Ay, dinuguan kita mamaya. Mga kababayan, Diyos ko, 75 million natanggap, pero hindi sinulat. So, baka sabihin ni Marcoleta, hindi ko sinulat to kasi ibulsa ko yung iba. Isa sa mga naging batayan ng rekomendasyon ng Ombudsman para sa pagsasampa ng kasong plunder at iba pang posibleng paglabag. Mariin namang itinanggi rin ng Ombudsman na binabawasan nila ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa kanila. Itinanggi daw ng Ombudsman na binabawasan ang minority senators. Mga kababayan, ito lang gusto kong i-clarify kayong mga senador dyan sa minority, grupo ni Cayetano, hindi kayo binabawasan, kakapal ang pagmumukha ninyo. Hindi naman bulag ang Pilipino, halos lahat kayo may kaso. Hindi kayo binabawasan, lahat talaga kayo may kaso. Si Chis Escudero sangkot sa flood control, si Joel sangkot, sino pa? Si Jinggoy sangkot, sino pa? Si Bong Revilla sangkot, si Marcoleta, plunder, Si Bong Revilla ay si Robin Padilla tinakas si Bato. Si Bato may kaso sa ICC, si Bongo may kaso sa ICC. Paano niyo sinasabing binabawasan kayo? Hindi pa nagkaroon ng flood control. May mga kaso na kay mga hinayupak kayo. Kaya magsama-sama na lang kayo dun sa loob, 'di ba? May tinatawag tayo na one for all for one, sugod bahay. Continue. Well, Ryan, we didn't even ask this to happen. All the evidence came from, where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness. Diba? Tayong Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino, witness tayo Diyos ko. Inamin nyo naman yan. Si Chis Escudero tumanggap ng 30 million. Totoo naman inamin niya. Si Joel Villanueva walang flood control pero may multipurpose building. Inamin niya. Tapos may witness pa si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara. Kaya, Diyos ko, tanggi pa ba natin yan Yung jowa ng beauty queen, nakabilahan ng kondo saan galing yung kondo ng beauty queen? Maniwala pa ako kung nagbenta siya ng laman tapos nagjowa siya Amerikano. Maahon pa siya sa kahirapan, bilat ang puhunan. Wala naman siyang jowang Amerikano. Ba't nagkakondo, nagkanegosyo pa, may clinic pa. Loso. Tapos ano pa? Si Robin Padilla, walang kaso, naghanap ng kaso. Itinakas si Bato. Obstruction of justice. Tapos itong si Alan Cayetano, na nabigyan lang ng posisyon ng 3 araw. Naging pastor na, nabuang sa posisyon, ayaw nang bumitaw. Nakasuhan ng obstruction of justice. Diba? Ganito lang yan Baka sabihin ng mga DDS, bakit si Alan kinasuhan ng obstruction of justice? Hindi naman siya ang nagtakas kay Bato. Hoy, tanga. Hindi naman itatakas si Robin yun kung hindi pumayag si Alan. Bakit?
Papayagan ba niyang palabasin si Bato? Si Alan naman ang leader diyan sa Senado at that time. Tapos ngayon sasabihin niyo, hindi naman na si Alan yung Senate President. Putang ina, ayaw nga bumitaw eh. Ilang araw nga siyang ayaw bumitaw kaya nga umubos ng 700 million. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung makulong po to sila at magsama-sama, si Robin po ang guide nila sa Bilibid. Oy, Senator Robin, i-guide mo pa yan sila, ha? Sa loob, Senator Robin, pag nakulong kayo sama-sama doon, i-guide mo sila, ha? Maawa ka naman sa kanila. Baka magkamali sila ng selda pasok, baka hindi nila hilutin si Mayor, o si Kakusa. Tapos, pag nakalaya kayo, pag naging presidente si Sara, magtayo kayo ng party list. Kakosa, party list. Grupo ng mga nakakulong noon, tumakbong senador ngayon. Kakosa. Putang ina. Tapos yung mga bobong DDS, ibuboto pa nila, di ba? Kakosa na nga eh. Kakosa. Grupo ng mga senador na nakulong noon, magsisenador ulit ngayon para magnakaw, kulong na naman. Kakosa, party list, di ba? Putang ina yan. To the actuations of the guy, of how what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually Ma'am Chaicher, make a hello case po. for his being in charge of that. Bukod sa kaso ni Marcoleta, for preliminary investigation naman ngayong linggo ang kaso ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa ombudsman, nakulangan sila sa case build-up ng DOJ. Ay parang ipafile na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa Alipal, case hello build-up po. na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. So, kaya pala mga kababayan, hindi na i-file. Mama Jorda, hello po, and kay Ma'am Scarlett. Kaya pala hindi agad-agad na i-file itong plunder case ni Marcoleta, mga kababayan, kasi nakukulangan daw si Boying. Syempre, kung napanood mo sa personal, sa TV, kumpleto eh. Pero pag uwi niyan sa bahay, may kulang na yan. Kaya siguro hindi i-file. Mga kababayan, ito din si Boying hindi ko maintindihan to si Boying, komedyante ba talaga to, ombudsman? Hindi daw niya agad-agad i-final kasi may kulang kay Marcoleta. Siyempre, pag napanood mo sa TV yan, kumpleto. Pag uwi niya sa bahay, tatanggalin niya yan, mainit eh. May kulang. Kailangan muna natin malaman kung totoo ba talagang wig ba talaga yan o hindi. May kulang eh. Kaya daw hindi sinampagan. Boying alamin mo kasi, subukan mong lapitan, hilain mo. Pag nahila mo, natanggal, ibig sabihin, alam mo na, hindi na kulang yung buo na. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Samantala, nasa 2 hanggang 3 linggo naman bago matapos ang preliminary investigation sa kaso ni Senator Chis Escudero. Karamihan sa mga kasong ihahain ay kinasasangkutan ng mga kongresista at contractor kung saan Mga kababayan, si Chis Escudero. Mauubos talaga sila, Ma'am Susan Vergara, Ma'am Clarita, Ma'am Miriam Suzuki. Mauubos talaga sila next 2 weeks na naman daw. Wala. Si Joel, ito nagtaka din ako. Bakit si Joel? Bakit si Marcoleta? Bakit wala pa si Joel at bakit na tumalon kay Chis? Bakit tumalon kay Chis? Asan si Joel? Eto na tayo eh. Continue, baka mabigkas naman yung pangalan kasi. Hintayin natin. ay konektado sa mga flood control projects. Ayon sa ombudsman, higit sa 8 kongresista ang isa sa ilalim sa preliminary investigation habang may isa namang kaso na pinaghahandaan ng isang pa sa Sandigang Bayan. Itong linggong ito ipa-file at karamihan itong mga kasong to ay sa mga congressman, contractors at naasahan namin na magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, umirit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo nun, iinit.
At sa tag-init, Ayan na naman si Boying, uminit na naman sa tag-init, mas lalong iinit. Bakit nawala si Joel? Boying Boying, totoo ata yung parking fee na yan totoo ata yung parking fee na yan yung mga uminit sa tag-init, yung Bulacan, hindi nga natuyo-tuyo kay sobrang init. Tapos si Joel, walang kaso. Mga kababayan ito natatanong lang uminit sa tag-init, pero yung Bulacan, walang tuyo. Laging basa. Pero si Joel, hindi pa rin nakasuhan. pag ngayon, uulan ng kaso. Uulan ng kaso. Kung baha, Ang sabi umiinit sa tag-init, mas lalong init. Ngayon naman daw, uulan ng kaso. Saan yung Bulacan? Wala ngang tuyo, laging basa kahit walang ulan. Kumusta na? Ombudsman Boyeng, kumusta na yung Bulacan? Umuulan, uminit, ang Bulacan may tubig. Kumusta na? Kahina-hinala yan natin. Kasi yung flood control, problema talaga yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming standigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakapagtaka lang uminit sa tag-init, mas lalong iinit. Ngayon naman daw ay uulan ng kaso. Bakit yung Bulacan, maulan o sa mainit, may tubig, walang tuyo-tuyo doon, laging basa. Bakit walang kaso si Joel na ayan yung sinasabi natin na ay nako talaga. Uminit sa tag-init, pero yung Bulacan, maulan man o sa mainit, may tubig, wala man lang nakasuhan ni isa, putang ina. Tatanong lang, yung Bulacan, hindi pa ako pinanganak, tubig na yan dyan Imposible walang mga congressman, senador, mayor dyan nag-o-offer na. Pwede ba lagyan natin to flood control kasi maulan, mabaha dito? Ma'am Tina Reyes, Sir Kenry. Nako, Joel, Boyeng.